Happy Monday morning po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po ang bawat isa sa atin? Nawa ang biyaya ng buhay at lakas at kagalingan ay patuloy na maranasan ng bawat isa sa atin na sa umagang ito ay kaloob ng ating Panginoon Diyos. Tayo po ay patuloy na magbulay-bulay ng kanyang mga banal na salita sa pamamagitan po ng ating online morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang ating umagang ito sa pamamagitan ng kanyang mga salita nang tayo ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Although maaring ang iba sa atin na nakikinig o nanonood ay nakapag morning devotion na kanina, ngunit hayaan nyo muli na makapag-share kami sa inyo ng ilang sandali at maipanalangin ang bawat isa sa atin. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa ilang sandali ay mahinahong pagtutuwid at ang ating Bible verse ay nakasulat sa Aklat ng Galatia, Kabanatang 6, Talatang 1 at ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin niyo ito ng buong hinahon. Salamat
at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. May panahon po sa bawat isa sa atin na hindi gaanong natatama ang ginagawa. Panahon na tila nagkukulang ng unawa o discernment, at ito ang kasapatan na may kapatid sa Panginoon. So ito yung blessing na meron tayong mga kapatid sa pananampalataya na sa ganitong pagkakataon, kailangan nating ang pagpapaalaala ng bawat isa. Itinuro o ito ang tinuturo ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo sa mga taga-Galasya. Sinasabi niya sa mga pinapatnubayan ng Espiritu na gawin ang pagtutuwid sa nagkakasala sa mahinahon na salita at pagpapaalaala. At maasahan na ito ay makakatulong sa ikakalago ng kapatid kapag nadama ang pagmamahal, pagmamalasakit ng kapatid, sa gayon maiwasan ang pananakit sa kapwa. Lahat po tayo ay may panahon na nadarapa at masarap na may kapatirang handang magpaalaala, tumulong at gumabay at hindi pinagdidiinan ang nagawang pagkakamali. Huwag nating ipagkamali ang aking binabanggit o sinasabi. Hindi po natin ibig sabihin na pabayaan ng mali, kundi mahinahon at may pag-ibig na tulungan ang nagkamali. Dapat nating tandaan na kung hindi lamang sa biyaya at tulong ng Panginoon Diyos, marahil nahulog na rin tayo sa ganoong pagkakamali. Sa pamagitan ng ating pagdadalanginan at mahinahong pagpapaalalahanan o pagpapaalaala, tulungan nating maituwid ang ating kapatid. Hindi tayo dapat kakitaan ng tinatawag o sinasabi na holier than thou attitude, kundi pagmamalasakit sa bahagi ng katawan ni Kristo. Meron po ako nabasa na 2 katuruan upang makatulong sa kapatid na nagkamali at sa kapatid na nangangailangan ng pagpapaalaala. Ganito po ang sinasabi: kung ikaw ay bago pa lamang sa pananampalataya o isang kabataan o isang mahina pa, humanap ng isang tutulong o yung tinatawag na may shepherding spirit. Kapag pinapangaralan, ito ay timbanging mabuti at suriin na kung ito ay para sa ikabubuti, at kapag ito ay ating naramdaman para sa ikabubuti natin, pasalamatan ang nagbigay ng paalaala. Ikalawa po, kung ikaw naman ay isang mature na mananampalataya at nagkaroon ka na ng malawak na karanasan sa Panginoon, pasalamatan ang magandang panahong naging matagumpay sa Panginoon. At kung may nakitang nahuhulog sa pagkakasala, buong kahinahunan at pagmamalasakit na sila ay tulungan, alalahaning siya ay kasama sa katawan ni Kristo. Tayo na mga espiritual ay may tungkulin sa kapwa mananampalataya sa iglesia. Kapag sila ay nagkamali o nagkasala, kailangan ng mahinahon silang mapanumbalik at huwag husgahan. Huwag tayo maging judgmental. Sabi nga po, kailanman ay huwag tayong magagalak ng palihim kapag nagkakamali ang ating kapatid. Sa halip, tulungan natin siyang manumbalik na may pagpapakumbaba. Alalahanin natin ang biyaya at habag ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Salamat sa ating Panginoon na gumagamit ng mga kapatid sa pananampalataya na may pagmamalasakit upang paalalahanan ang ating kapatid na nagkakamali. Salamat sa patnubay ng Espiritu Santo upang tayo ay patuloy na patnubayan. May naalala akong isang awit natin sa ating himnaryo o sa hymns na sinasabi po ng awitin, sakaling kung kapatid mo man ay nagkasala, no, ay ating patuloy na tulungan at alalayan upang manumbalik
mula sa pagkakamali at pagkadarapa. Ito po ang sabi nga po ay kagandahan na meron tayong mga kapatid sa pananampalataya, at yan din po ang pinapayo ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo, na tayo ay magpaalalahanan sa isa't isa at patuloy na tulungan, na mayroong mahinahon na pangungusap at pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Nais ko po kayong ipanalangin sa umagang ito, mga minamahal na kapatid. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na kaloob mo sa amin, at sa iyo pong dakilang pangalan ay muli ko pong dinadalangin sa iyo ang aking mga kapatid na ngayon ay papasok sa kanilang work, papasok sa paaralan, simula po sa mga bata, kabataan, hanggang mga nagsisipag-aral sa kolehiyo. Ang iyo pong karunungan at pag-iingat ang maranasan ng aking mga kapatid na ito na papasok sa trabaho at sa mga mag-aaral. Dalangin ka rin, Panginoon, ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Sa iyo pong mapagpalang kamay ay maranasan ng bawat isa mula sa kanilang mga pananampalataya ang kagalingan na nagbubuhat sa iyong awa. Salamat po sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus. Amen. Papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon, at salamat po sa inyong pagsama sa akin. A friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. Umayo po tayo at maglingkod.